Alam ko marami nang nakapanood dito, no, sa naging live ni Kinred, no. Medyo malupit yung mga binibitawang salita ni Kinred dito, real talk. No. At kung bakit ko nasabi yan po yung ating bibigyang reaksyon sa content ko na to. At of course, hihiramin natin yung portion na kung saan ay very interesting yung mga binibitawan ng salita. And it involves, no, the Kalingap, supporters, vloggers, no? Mga ganun, mga ano bang term nilang ginagamit? Parang yung mga kasama, no? Nakalimutan ko yung term na ginagamit niya. No? So, kung ano po yun, yun yung ating pag-uusapan dito. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan at lagi po kayong mag-fact check para hindi pa kayo magpagsabihang fake news, okay? So, yun na nga, no? Tatalakay tayo nung isa sa mga naging content ni Kinred, no? Dahil may sinabi sa kanya, sabi raw, no, ni Gilo Mags ba yun? No? Na siya daw ay isang sipsip, no? Okay? Yun yung sinabi doon sa live niya nung isa sa mga viewers niya na binigyan niya ng paliwanag. But prior to that, no, allow me to share what is sip-sip in Filipino para po magkaintindihan tayo at maging mas malinaw po sa atin kung sino ba yung fit, no, dito sa sinasabi niyang sip-sip na to. Okay, so ayan po. No? As per Google, okay, si Google po nagsabi nito. Sip-sip is a Filipino slang term used to describe someone who flatters or suck up to gain favor, often called brown noser or sycophant. No? So, primary meaning niya, no? So, ito po, at pwede nating ano ba to? I-analyze, no? In every Filipino slang, sip-sip refers to a person who constantly try to gain favor from someone in power, such as boss or superior, by flattering, agreeing, or showing excessive admiration. This behavior is often to seen as sincere and opportunistic. Okay, for example, napakasip-sip niya sa boss, lahat ng sinabi niya ay tama. He's such a brown noser to the boss. Everything he say is right. Grabe ang sisipniwan sa boss niya, kahit anong gawin niya, pinapakitaan ng pagkagusto. So, talagang excessive, no? Kumbaga, lahat ng sinasabi ni sir, ni ma'am, okay? Oo, tama. Parang ganun siya, no? Pakitang gilas lagi. So, yun yung ibig sabihin ng sip-sip according kay Google, no? At ang paliwanag naman dito ni Kinred ay ito. Okay? Natin si Kinred, ha? Gamitin lang natin yung part ng kanyang content. Okay? Wait lang, ha? So, ano naman ang ibig sabihin ng sip-sip para kay Kinred? Kasi, nung sinabihan siya na sip-sip siya, no? Bago natin sabihin, ano yun si Kinred? Yun nga, mayroong nagsabi sa live niya na nasabihan daw siya ni Gilo Mags na siya sip-sip. So, hindi niya sinangayunan yan. And para sa kanya, hindi siya sip-sip. Because talagang sip-sip nga naman siya, bakit wala siya sa diet? Diba? And all of his stay, sa pag-stay niya sa diet, or yung every time na magkasama sila ni Kuya Bal, walang, I don't know, no? Most of you, kasi hindi ko naman talaga nasubaybayan si Kinred, according to him, talagang hindi siya yung tipong nagpapakitang gilas. No? Kumbaga, normal siyang mag-act. No? He don't care. No? At hindi siya, sumasama siya sa mga lakad ni Kuya Bal because sinabihan siya or kailangan. No? Hindi siya yung pumapapel o meepal. No? Hindi siya yung tipong nagpapalapad ng papel at bida-bida. No? Okay, hindi ganun siya. Yun yung paliwanag niya. And for those of you who knows him, no? So, ganun po ba talaga si Kinred? Okay, ako kasi po hindi ko siya kilala personally.
I'm making this topic because of what he said, no? Yung paliwanag niya and how, no, he compares those bloggers and supporters of Kuya Bal na nasa diet. Okay? So ito po yung paliwanag niya sa mga sipsip. Okay? Reaction po ito, no? Wala po akong pinapanigan, reactor po ako. So ako po yung nagbe-base lamang doon sa kung ano po yung sinasabi ng ating nire-reactionan. Okay? At nagbibigay po ako ng opinion ko based sa pag-unawa ko doon sa mga nasabi, nabasa at aking narinig. Nililinaw ko lang po yan. Ha? Kuya Bal, pwede ko ipag-drive na araw-araw. Nakikita niyo ako sa camera niya na araw-araw. Sa mga vlog, nakikita niyo ako araw-araw dyan. Kung ako sip-sip. Yan, ha? Yan, part lang yan, no? Kasi may first portion ba dyan na talagang detail niya sinasabi na kung sip-sip siya, no? Bakit siya aalis ng diet at pupunta kung saan-saang lugar na alam niyang kikita siya doon? Diba? Yan, katulad niyan. Araw-araw niya pinagdadrive si Kuya Bal. Diba? Kumbaga, nanduro na siya sa punto na malapit na siya sa kaldero. No? Alam naman natin kung sino yung nakadikit kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab. Talagang nabibiyayaan at gumaganda yung takbo ng channel. Diba? Pero sa kanya, hindi niya binigyan ng pansin yun. No? Dahil umalis siya ng diet, napunta siya sa ibang lugar. No, yun yung kanyang explanation why, no, the word sip-sip doesn't apply to him. No? Kasi nga, yun yung mga napansin niya na hindi niya ginawa, na hindi niya sinamantala, no, para mapalapit at kumita ng paldo-paldo katulad ng ibang sumisip-sip daw. At hindi siya at dapat by now may bahay na rin daw siya sa diet. No? So, kung hindi niya sasabihin yan, kung may bahay siya sa diet, so which means wala talaga. So, those are some of the key points na sinasabi niyang hindi applied sa kanya yung word na sip-sip. No? Hindi yung pwedeng mag-exist sa katauhan niya because hindi nga siya ganon. No? At itong mga to, ang mga ganon. Sana di ako nakarating ng Mindanao kasi nagsip-sip ako. Ang mga sip-sip, itong mga nasa diet, ang sip-sip, hindi ako. Yan, direktahan niya, no? Mga nasa diet. Ang dami, di ba? Ang daming mga vloggers, supporters, no? Na nasa diet. Diba? Si Kalinga, si Dr. Lab, si Red Sane, no? Beneficiary, Batalero, si Kuya Miel ata, nandun din, no? These are some, no? Mayroon pang iba na mga nasa diet na kasakasama ni Kuya Bal. Di ba? Marami yan. So, yun daw yung mga sip-sip according kay Kindred, ha? Bakit? Yun ang sip-sip. Itong mga nasa diet, na hanggang ngayon nasa diet pa, yun ang mga sip-sip, hindi ako. Tingnan nyo, kasi kung sip-sip ako, may bahay na rin ako dyan sa Kalingap Village. Ngit nyo. Hindi nyo alam yung ibig sabihin kasi ng sip-sip. Kung sip-sip ako, nasa diet na rin ako nakatira ngayon. Nag-migrate ako sa diet. Yung mga sip-sip, itong mga nag-migrate sa diet, yun ang mga sip-sip. Mga nag-migrate sa diet. Which means, hindi talaga taga-diet, pero lumipat dyan at para mapalapit kay Kuya Bal. So for him, those are mga sip-sip na mga vloggers others, no, na nakabuntot kay Kuya Bal. So sa sinabi niyan to, maraming tinamaan talaga dito. No? Kasi kung titingnan niyo, may punto naman talaga yung sinasabi niya. Di ba? Para sa kanya, no? But if we will base it doon sa meaning, no, na shinare ko sa inyo a while ago. Di ba? They really don't fit, no, the meaning of that sip-sip. Or maybe because tulad nga yung kanyang sinasabi is lumipat na sa diet, no, doon na nanirahan, nag-migrate sa diet, no, so sila yung mga sip-sip. Okay? But when I show you, no, share with you the meaning of sip-sip, those are the people, no, na talagang ang presence nila every time na may pinupuntahan si Kuya Bal o si Kuya Rap, sila talaga yung
nag-i-insist na sumama, pumapapel, nagsasuggest, and praising everything about doon sa dalawang yan. No? Na panayang pasalamat, panayang build up, no? Okay? And yun nga, yung isa sa example niya ay si Dr. Lab, no? Na nakipag-unahan sa kanya, siya yung sumakay, siya yung nag-drive, no? So yun yung sinasabi ng meaning ng sip-sip. But those others, no? Nakasakasama lang. They are what you call mga talagang ano bang term yun? Nakikisawsaw, no? Because of the abuse, no? Sila yung mga, sorry to use this word, no? Ginagamit, no? Yung oportunidad dahil malakas yung tao. You cannot consider them sip-sip. Nakikisabay sila, no? Sa sitwasyon. Not necessary na nanduroon sila lagi or they are saying good things, no? Katulad niyan, halimbawa may pinuntahan sila Kuya Bal, nanduroon sila to vlog, no? Yung mga vloggers, no? Mostly mga vloggers yan eh. Doon katulad siya nasabi nga doon sa Kalingap Village, di ba? Most of them is with Kuya Bal or with Kalingap Rab to take video, di ba? Para mayroon silang pang-upload, no? Hindi man necessaryong yung beneficiary, no, yung senaryo, yung lugar, no, pwede silang doon mag-live. Kasi kapag sila yung mga nila-live nila or kino-content nila, may view sila, no. So they are opportunistic, no. Kumaga, they grab the opportunity if there is one. Kasi mayroong views. Sip-sip ba sila? For me, they cannot be considered. Pero yung talagang nanduroon na, nagbibideo pa, no, pumapapel pa, bida-bida, and always praising boss, no, si Kuya Bal, si Kalinga Prab, si Ruel, si Rochelle, diba? So, pag yung mga yan, yung laging nakadikit, katulad ng paliwanag ni Google sa sip-sip, then those are the people. No? Yung mga nasa diet, no, they are what you call mga opportunity grabber, no? At the same time, vlogger na gustong kumita, no? Nandun yung oportunidad eh, nandoon yung sikat, diba? So, sunod tayo. Okay? Mayroon tayong benefits, no? Sila yung mga nakakakita ng benefits. Okay? They don't need, no, to make sip-sip para kumita. Kasi iba yung sumisip-sip ka eh, no? Talagang yun, regardless kung anong sasabihin, yung main goal mo doon is magpabango, no, sa boss. Okay? Hindi ko sinasabing si Dr. Lab lang, no? Maybe there are others. Pero meron din dyan na mga kayanan doon kasi may oportunidad doon, no? Pwede silang kumita doon. Okay? At yun nga, magkaroon ng bahay. Diba? So, kumbaga, kung nasaan yung merong mapagkakakitaan. Okay? So, huwag niyo pong masamain, no? Yung sinabi ko, ako po ay nag-share lamang ng opinion ko katulad ni Kindred. No? Nagsabi lang siya ng totoo na para sa kanya, yun yung paliwanag niya about dyan sa sip-sip na. Ako, kumbaga, maybe there are some na sip-sip talaga, but there are some na may oportunidad. No, lalaki ang channel ko, makikilala ako, magkaka-content ako. That's all my purpose. No, parang ganon. Hindi ko kailangan maging malapit kay Kuya Bal. Yung mapasama ako sa kanya, sa mga lakad niya at makagawa ko ng content ko, it's more than enough for me. No? So sila lang yung mga opportunity grabber. No? Okay, so real talk lang naman itong si Kindred. Although I don't know him, but if you're based it on most of his video, kumbaga nagsasabi lang siya ng totoo and maybe yun talaga siya. No? Yun yung ugali. Kanina siya nakasuporta.
regardless, no? Kung kaibigan ka niya, pagka magkasalungat kayo, well, susundin niya yung gusto niya. No, kasi binanggit niya rin dyan, no? Sila ni Churba, nung tinira ni Churba magkaibigan sila ni Churba, no? Pero nung tinira ni Churba si Kuya Bal, mas pinili niya si Kuya Bal, no? Para sa kanya walang neutral. No? You can still, no? Para sa akin to, Boss Kindred, you can still be friend with Churba, no? Kasi hindi naman pwedeng porke magkaiba kayo ng paniniwala, babaliwalain nyo na yung pinagsamahan ninyo. Diba? Iba yung friendship ninyo. Halimbawa, katulad si Kindred at si Churba, no? Magkaiba yung relationship ninyo as magkaibigan at iba rin yung paniniwala ninyo sa taong sinusuportahan. You can set aside that. No? Pwede nyo hindi pag-usapan yan. Pwede nyo man pag-usapan yan, di ba? Paliwanagan ninyo. Then if talagang hindi nyo porsyonada yung kumbaga paniniwala ng isa't isa, then leave it, no? Kasi pwede pa rin naman kayo maging magkaibigan, mag-usap. Pero sa aspetong hindi kayo magkasundo, ang taong sinusuportahan, di ba? It should not affect the friendship you have. Yun yung sa akin, Boss Kindred. Hindi sa sinasabi kung dapat maging ganun ka rin. No? Kasi yes, sumusupport ka, no? But may mga bagay kung minsan na ikaw mismo alam mo may mali. So, sa ginagawa ni Kuya Bal, so yun yung nakikita ng ibang hindi sumusuporta kay Kuya. Pero it doesn't mean na kung tayo ang magkaibigan, ayaw mo sa prinsipyo ko, diba? Sa isang usapin, diba? Yun lang yun may magpinagsama na tayo. So, let's not waste it just because of a certain topic or certain individuals na magkaiba lang tayo ng sinusuporta. Okay, so yun lang yung gusto kong i-share boss. Hindi ko that's your paniniwala. This is mine. Okay? We're just sharing our thoughts like what you share in your live stream na for you, yung mga nasa dait talaga yung masipsip. So doon sa mga nasa dait, kilala nyo si Kindred, diba? Kung alam nyo hindi kayo ganon and you want to elaborate your side, there's no harm in doing it. No? Hindi ibig sabihin nun napaka-defensive mo. No. Diba? Nin-express ni Kindred yung sa loobin niya, then kaya mo rin gawin yung sa'yo. Diba? And walang dapat sumama yung loob. Yun yung belief mo, ito yung belief ko. Diba? So, yun lang po. At issue lang tayo, walang personalan. At hanggang dito lamang, maraming salamat.